Isang linggo na ang nakalipas ngunit hindi pa rin niya nasisilayan ultimo ang anino ni Erickson. Gabi-gabi siyang walang maayos na tulog sa kakaisip at pag-aalala dito. Sobrang miss na niya ito. At minsan pa'y nagigising siya na para bang nasa tabi niya si Erickson pero palagi lamang siyang nauuwi sa malalim na ilusyon. Nakatawag pansin ang pamumutla niya sa nakatatandang kapatid. Magkasama sila sa pag-organize ng mga decoration sa garden. You look pale. Sinulya pa ni Hannah si Spencer at mabilis na iniiwas ang tingin. Kulang lang ako sa tulog but I'm good, kuya. Tumalikod siya upang simulan ng ipin ang circular tablecloth sa pabilog na mesa sa hardin. Nakasunod si Spencer sa kanya. Was it because of Erickson? Siya ba ang iniisip mo araw-gabi kaya kulang ka sa tulog? Nagdududa nitong tanong. Nabigla siya pagkarinig sa pangalan ni Erickson na dala niyon ay aksidenteng natusok ng pinahawak ang hintuturo niya. Ouch! Mabilis siyang tuwid ng tayo mula sa pagkakayoko. Sinipsip ang dumudugong daliri. Maagap siyang sinaklolohan ni Spencer but she also refused abruptly. Kuya, I'm fine. Kayo na lang ni Jasmine ang bahala sa mga balloons pati na rin sa flaglets. Kailangan nating matapos na maaga ang pag-aayos ng mga venue para sa birthday ni Grandpa. Aniya, nagpaalam at tinalikuran ang kapatid. Nabanggit lang si Erickson? Hindi ka na mapakali dyan. Panunokso nito. Masungit ang itsurang nilingon niya si Spencer. Stop it, kuya. Ang sama-sama mo. Humakbang ito patungo sa isa pang mesa. Nakanguso. Hannah? Yes, kuya. Agad niyang tugon. Spencer smiled at her at widened his arms. Nakangiting lumapit naman siya at nagmayakap dito. Binibaby mo na naman ako. Kasi ikaw ang bunso. Ikaw ang pinakabata so natural lang na talagang alagaan ka ni kuya and don't pressure yourself. Darating din yun. Teka nga lang. Humiwalay siya dito. Kanina ka pa kasi kuya. Nakakapanibago ka na. Ano ba ang alam mo? Tiningnan niya ito na nagdududang tingin. Wala. Tumaas ang kilay ni Spencer. How did you know about us? So, meron nga talagang kayo? Wala ah. Sus, your eyes can't lie. Kuya, stop. Alam ko kung kanino mo napulot ang kwentong yan. Nakibit balikat ito. Hindi yun kwento. Honestly, masaya akong nakikita kang nakarecover na sa nakaraan mo. Inignora niya ang sinabi ni Spencer at iginigiit pa rin ang hinala. Walang dudang si Jasmine na nagkwento dito. Si Jasmine ba nagsabi sa'yo? Hinawakan siya ni Spencer sa likod. Go, Hannah. Magpahinga ka muna doon tapos mag-usap tayo mamaya. Kami na lang ni Jazz ang tatapos nito. Napakaputla mo na kasi baka pagod ka na. Iginiya siya ni Spencer papasok sa kabahayan. Inirapan niya muli ang kapatid. Alam naman niya na paraan lang yun ni Spencer upang hindi ito mabuko. Tinapunan niya ng tingin ng makakasulubong niyang si Jasmine. Jasmine waving her hand to them pero pinandilata niya ito na ikinatawa ng pinsan. I'll go ahead, kuya. Huminto sila sa tapat ni Jasmine. Bumaling siya sa pinsan. Kayo na lang ni kuya magpatuloy nito, Jazz, ha? Pagkatapos ninyo, mag-uusap tayo. Kukurutin talaga kita sa singit. Sapilitan ng pangiti ni Jasmine. Sorry, cousin. I love you. Guilty nitong wika. Inirapan niya ito pero tumawa din makaraan siyang yakapin ni Jasmine. Pagkatapos niya magpaalam, nagpatuloy siya sa loob ng bahay. Para sa kanya, darating man si Erickson o hindi, magpapakita man itong muli o tuluyan na naglaho, walang magbabago. Ang pag-ibig niya dito ay mananatili dahil yun ang mas pinahahalagaan niya at ang tanging alaala lamang ng pinagsaluhan nilang pagmamahalan, ang tanging niyang pinangahawakan ngayon. The fabulous party starts. Lahat ng malalapit na kaibigan at kapamilya ng senyor ay imbitado. Ang magkaparehang Diana at Adrian ay naroon din. Naiinggit siya sa lagay ni Diana kasi successful ang relationship nila ng kuya Adrian niya. Samantalang siya, nasaktan at taloko sa unang pag-ibig. At ngayon sa pangalawa ay tila wala na namang katiyakan. Nanlumong inilibot niya ang direksyon ng paningin. Sa kinauupuan sa gilid ay balisa si Hannah.
dahil wala pa rin ang kanyang hinihintay. Naghihintay na nga yata siya sa wala. Dismayadong tumayo siya at nagpalingalinga. Nabaling ang tingin niya nang mula sa harapan niya ay isang matangkad at matikas na lalaki ang lumapit sa kanya. Kung hindi marahil ito nagsalita, ay hindi niya namalayan. "Looking for someone?" Sinulyapan niyo ni Hana saka bumalik sa pagkakaupo. Inirapan niya lang ito at inignora ang sinabi. "Snobbish?" "Nope. Nag-e-enjoy lang akong panoorin ng mga tao." Mabilis na tanggi niya. "Oh, really? Kanina ka pa kasi kita napapansin na balisa at parang may hinahanap?" "It's none of your business. Do I know you?" Taas kilay na balik tanong niya. Tumawa ito ng pagak. "I'm Rahul, and you are?" "I'm not interested to know about you." "Sinagot ko lang ang katanungan mo." "Pero, ang layo naman ng sagot." "Sayaw tayo?" Itinaas ng dalaga ang kanang palad at umiling. Sinenyasan na itong lumayo pero makapal nga talaga siguro ang mukha nito at napaka-presko. "Hindi ako marunong sumayaw at wala akong hilig." "Akong bahala. Madali lang naman pag-aralan." Pangungulit nito. "No, ayoko. Iba na lang ang yayain mo." "Oh, don't mind me kasi nagbago na ang isip ko." Pagsuko nito. "Kaya, sasamahan na lang kita sa table mo." Pagkasabi niyon ay mabilis nitong hinila ang bakanteng silya sa tapat ni Hana at kampanteng umupo. Hindi makapaniwalang umiling siya. "What's your name?" Sinadya nitong ilahad ang palad. Nag-aalinlangan si Hana na tanggapin yun pero naisip din niyang napakawalang galang niya kung ipapahiya niya lamang ang lalaki, kung saan kanina pa nga naman niya ginagawa at pinagtatarayan. "Fine. I'm Hana." She smiled to look casual. "Lovely name, and beautiful as you." Komento nito na malawak ang pagkakangiti. Sa pilitang ngumiti rin si Hana. Naiilang man ay pinakasamahan niya si Rahul. Madaldal ito at maraming kwento kaya nawili rin siya sa presensya ng lalaki. Minsan pauli siya nitong niyaya sa pagsayaw pero tumanggi muli siya. "Mukhang hindi nga kita mapipilit." Pagsuko nito kasabay ng paglagok ng isang whiskey glass ng whiskey. Hana smiled. Hindi ang tipo ni Rahul ang tatanggihan ng sinumang babae na nais nitong maisayaw, subalit si Erickson ang umuuko pa ng utak at puso niya hanggang sa mga sandaling yon na hindi pa rin niya namamataan. Nawawalan siya ng pag-asa sa paglipas ng ilang oras na hanggang ngayon hindi pa rin niya nakikita. Malaki ang expectation niya na makikita niya doon ang nobyo. Walang puwang sa puso niya ang ibang lalaki pero ba't ganoon na lamang ang kabang lumulukob sa dibdib niya? Binawi niya ang pag-aalinlangan. "Hayaan mo at baka magbago ang isip ko pero hindi kita pinapaasa, ha?" Tumatangu-tangu siya. "Sabi mo yan, ha?" Taas baba pa ang kilay ni Rahul. Ginantihan niya lamang ito ng pag-oo. Inikot niya ang mga mata. Tila nga sinasadya ng pagkakataong muli silang pagtagpuin ng mahagip na mga mata niya ang paparating na tao. Hindi siya maaaring mamalikmata at hindi lamang guni-guni niya ang nakikita. It's Erickson walking along with her cousin Jasmine. Nakapulupot pa ang mga kamay ng pinsan sa braso ng binata. Parang piniga ang puso niya ng masilayan na patungo sa umpukan ng mga nagsasayawan ng dalawa. Kapwa nakangiti sa isa't isa na mas ikinaiinggit ng damdamin niya kaya agad siyang tumayo. "Let's dance." Yun lamang ang tumatakbo sa isip niya, ang pagselosin si Erickson. "Sure," wika ni Rahul. Tila nanalo ito sa loto na malapad ang ngiting inalalayan si Hana at dinala sa umpukan ng mga taong nawiwili sa pagsasayaw. Handog iyon sa kanilang lolo kaya ang mga pinsan niya ay hindi rin nagpahuli. "Ang bilis mong matuto, ah." Puna sa kanya ni Rahul. "I'll take that as a compliment. Sweet music na." Parang nasa disco lamang ang mga ito. Naiilang pa siya sa kanilang ayos kung saan nakahawak sa baywang niya si Rahul at siya naman sa balikat nito pero mas naiilang siya sa nakikita. Nagngingit-ngit, magkadikit ang mga mukha ni na Erickson at Jasmine na lalong nagpapasikip sa dibdib niya. At ang malala, tila hindi siya nito nakikita. Napalunok siya nang huminto ang tugtog at magsalita ang matandang Fortune. "Ladies and gentlemen, may I lend your ears?" Doon na tuon ang atensyon ng lahat na isa-isa ang pagtigil ng mga ito sa pagsasayaw. Kinakabahan na humiwalay si Hana sa lalaki at sinundan
Nang tingin sina Jasmine at Erickson na lumapit sa pwesto ng grandpa nila. Salamat sa lahat ng dumalo. Pinasaya ninyo ako ng labis pero hindi mabubuo at matatapos ang kasiyahan na ito hanggat hindi ko pa nasasabi ang mas importanteng bagay kaysa sa kaarawan ko. Litanya ni Senyor Fortune. Ang araw na ito ay ang pinakamahalagang araw ko, gayon din ang aking apo na si Hana. Sabay turo nito sa kanya. Napahawak siya sa dibdib nang magsimula na rin siyang pinagtitinginan ng mga naroroon. Nakita niya ring nakangiti ang pamilya nito sa kanya. Nagsalubong ang kilay ng dalaga. Ano ang nais nitong ipahiwatig? At ni Erickson, pagpapatuloy ng grandpa nila. Ang reaksyon ni Erickson ay mas malala nang sa kanya. God, hindi siya nagkamali sa hinala. Itinuloy nga ng matanda ang sinabi nito sa kanya noon. Nagpatuloy ito. Malaking regalo ito para sa akin mga apo, na makita ko kayo sa harap ng altar na nagsusumpaan, kaya ipagpatuloy ang party kasabay ng engagement party ng dalawa. Lahat ay nagpalakpakan, lahat na sorpresa, maliban sa kanilang dalawa na tanging pagkabiglaan nakapastar sa mga mukha. Ikakasal ka na pala? Mapait na wika ni Rahul. Congrats! Pinanghinaan siya ng kalooban na kumilos, ni hindi na niya napansin ang pag-iwan sa kanya ng kasayaw sa kanaginaan ng bulwagan. Mabilis niyang sinundan si Erickson na patungo rin sa kinaroroonan ng kanyang lolo. Wala siyang ideya na tototohanin ng grandpa niya ang minsan nitong sinabi, kaya siya mismo magpapaliwanag kay Erickson at baka isipin nitong na-set up ito dahil may nangyari na sa kanila. Kailan niya ring makausap ang kanyang grandpa? Hindi iyon fair, lalo pa at galit sa kanya ang namumutawi sa binata. Hindi sapat ang pinagsaluhan nila para sa desisyong hindi silang dalawa ang may kagagawan. Subalit, mapipigil ba niya ang sarili? Kung sa kabilang panig ng kanyang pagkatao ay kilig at tawa ang kanyang namamayani. Paano kung matuloy ang kasalan? Paano kung hindi? Naguguluhan siya, subalit bahala na. I'm sorry, Erickson. Nakasunod niyang wika dito, kung sana ay makabawas yun sa galit nito sa kanya. Hindi mo ito pwedeng gawin! Erickson's voice reverberated over the four edges of Senyor Fortune mini library. Itinukod niya ang dalawang palad sa mesa. Nasa harapan niya ang nakaupong matanda na para bang hindi man lang ito naging apektado. I'm doing this for your sake. Depensa nito. At anong alam mo sa kapakanan ko? Na kapag ba pinakasalan ko ang apo mo ay magiging masaya na ako? Huwag mong i-deny na hindi ka masaya dahil isa yang malaking kagaguhan at kasinungalingan. Lalaki ka, kaya magpakatotoo ka, magpakalalaki ka. Itigil na natin to dahil hindi ko mahal si Hana. Kaya bakit ko siya pakakasalan? And besides, hindi ba at ikaw lang naman na may utos sa akin na makipaglapit sa kanya? Gusto mo ba na ipaalala ko pa sa'yo na kaya lang naman ikaw ang nag-volunteer na kausapin ng mga magulang niya dito siya dalhin? Ay para matulungan ko siya makapag-move on? I'm done with my part. And I guess I did my role well. Kalmado lang ang senyor. Alam kong mahal ninyo ang isa't isa. Kahit hindi mo aminin. Napasabunot siya sa buhok at persahan na nasuntok ang oval glass table. God, damn it! Malakas niyang pagmumura. Asawa ng kapatid ko ang dahilan kung bakit siya nandito, hindi ba? At lahat ay planado at planchado mo? Hindi na niya napigilan ang sariling emosyon. Muli niyang sinuntok ang mesa. I respect you dahil matanda ka pa rin sa akin. Pero ang pangunahan ng desisyon ko, leave it to me. Muli niyang sigaw. Dahil personal ko ng buhay ang pinapasok mo. All of these years, you treated me as your shepherd. Pero tinitiis ko lang. Tumira sa pamamahay mo. Dahil na rin sa sabay natin pangako sa mga yumao kong magulang. Sinikap kong mapaganda at mapalago ang mga negosyo mo. And that might be enough para naman ako magdesisyon sa sarili ko. Sa sariling kaligayahan ko. Nagpupuyo sa galit niyang paliwanag. Isa lang ang sasabihin ko, Erickson. Gusto kitang makitang masaya
At alam kong alam mo ang tinutukoy ko. Sa paraan na ganoon, makakabawi na ako sa mga magulang ninyo. Huwag mong pairali ng tuluyan ng puot sa puso mo dahil lahat tayo ay may pagkakamali. At hindi ninyo ako maaaring paglihiman ni Hana na wala kayong itinatagong relasyon. Kaya ko naisipan ang bagay na ito. Tiningnan siya nito ng diretsyo, mata sa mata. Doon biglang rumehistro ang mukha ng babaeng minamahal niya. Kaya niyang ibulgar sa lahat ang pagmamahalan nila at ang pakasalan nito. Sino ba ang tatangging pakasalan si Hana? Napakaswerte niya dahil siya ang napili ng pamilya nito pero hindi niya makakaya ang pakisamahan nito sa ngayon. Hindi pa sa ngayon. Mahal na mahal niya ang nobya kaya tila binagsakan siya ng 1,000,000 kilo ng semento nang malaman nito ang ugnayan nila ni Daniel noon at siya ang naging instrumento upang tuluyang nakaligtaan ng katipan ng dating kasintahan. Mariin siyang pumikit. Ibinaba niya ang ulo. Hindi muna ngayon dahil labis lamang nilang masasaktan ang bawat isa. Kailangan niyang tiisin ang pananabik dito. Napakuyom siya sa kamao na maalala ang pakikipagsayaw nito sa kung sinong lalaki kanina. Naisip niyang pagselosa nito. Nakipagsayaw din siya kay Jasmine pero mukhang walang impact kay Hana ang ginawa niya. My decision is final, sagot niya sa matanda. Hindi ko siya pakakasalan at kung kailangan lisanin ko ang poder mo, gagawin ko. Galit pa rin niyang wika. Iyon lamang at tumalikod na siya at tinungo ang pinto. Isang luhaang Hana ang tumambad sa kanya pagbukas niya ng pintuan ng mini library. Hana? Mahina niyang tawag sa nobya pero mabilis siya nitong tinalikuran. Hana? Sandali! Hinabol niya ito. Mag-usap naman tayo! Mabilis niyang nahuli ito sa braso. Bitiwan mo ako. Ano pa ba ang pag-uusapan natin, ha? Pinahid ni Hana ang mga luha nang humarap kay Erickson. Narinig ko ang lahat. The pain in her eyes that almost killing him inside. Pakiramdam ni Erickson ay parang tirador iyon sa puso niya. Labis niyang nasaktan ang babaeng minamahal at labis niyang pinagsisiyan ang mga pangyayari. Gusto ko lang sabihin na hindi totoo ang lahat ng mga narinig mo. Sinungaling ka? Pareho lang kayo ni Daniel? Niloko mo rin ako. Pinaghahampas at pinagbabayo nito ang dibdib ng binata. Wala nang masahapdi pa sa katotohanan iyon. Hinayaan siya ni Erickson. Halos hindi niya nadama ang bigat ng mga hampas ng dalaga dahil batid niyang mas masakit ang mga narinig nito. Wala kang pinagkaiba sa kanya. Nagtatakbo ito palabas ng main door. Hindi niya alintana ang mga nakakasalubong. Hinabol siya ng kanyang mga magulang pero wala siyang naririnig. Bingi na siya. Hilam na ang mga mata niya sa luha. Ano ba ang nagawa niya at pinaglalaroan siya ng tadhana ng ganoon kalupit? Hana! Anak, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ng ina subalit hindi niya iyon pinansin. Kailangan niya makalayo sa lugar na iyon, malayo kay Erickson. Wala na siyang pakialam sa eskandalong kasasangkutan niya o ang mapahiya sa mga kamag-anakan at mga bisita. Ang mahalaga, para sa kanya ngayon ay mapag-isa. She found herself in the place that was once their love nest, ang lugar kung saan sila pinag-isang dalawa. Ang lahat ng masasayang alaala ay lilikumin niya hanggang sa kanyang paglayo ng tuluyan. Ang duyan, ang kama, at si Pandora. Kinalong niya ang tuta na dati-rati ay takot siyang lapitan man lang. Pakisabi sa amo mo, mahal na mahal ko siya ha? Pinigil niya ang nagbabadya na namang mga luha. Iwinawagayway ng tuta ang buntot nito na tila naiintindihan siya. Ang unfair no? Kung sino pa yung mahal mo ng labis, siya pa ang nagiging dahilan kaya ka naghihinagpis. Ganito ba talaga ang mga nagmamahal, Pandora? The vengeance and the betrayer are always the main ingredients. Kausap niya sa aso na siya namang tumahol ng tumahol. Mukhang naiintindihan mo ko ah. Hinaplos nito ang ulo ng aso. Isang pagpihit ng saradura ang gumalantang sa kanya. Napayakap siya sa aso ngunit nagpupumiglas naman ito at pilit kumakawala. Pandora, no! Pigil niya dito ngunit mabilis itong tumakbo at sinundan ang pinagmula ng ingay.
Napahinto ang dalaga ng mapagsino ang dumating. Nagtatahid ng labis ang dibdib niya pero napuno din yun ng sobrang pag-aalala. Erickson? Bulong niya. Pasuray-suray ang binata, tanda na nakainom ito. Mabilis niya itong inalalayan at sinubukang makalakad subalit magkasabay ang pagbagsak nila sa carpet na sahig. Dahil sa kawalan ng balanse nang hindi niya ito nakayanang alalayan, mas mabigat si Erickson. Nakapaimbabaw siya dito kaya malaya niya itong pinagmasdan. God knows how much she loved this man. Stay beside me. Wika ng binata nang maramdaman ang paggalaw ng dalagang nakadagan sa kanya. Nabalot si Hana ng kaba nang kumilos sa Erickson at ito ngayon ang nasa ibabaw niya. Marahan ang paglapat ng mga labi nito sa mga labi niya. She can feel the sensation of those kisses. The warmth of his affectionate lips made her insane. As fast as a meteor, as silent as the night, and as Cupid's hit both, they made love again and again. Nakatulog ang binatang nakayakap sa kanya, tila walang nangyari at parang panaginip lang na muli silang pinag-isa. Hinagod ng hintuturo niya ang mukha ni Erickson. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Wika nitong nakapikit pa rin. Hinalikan siya ni Hana sa dulo ng labi ng buong pagsuyo at pagmamahal. Nawaglit sa dibdib niya ang galit dahil dama niya ang pagmamahal ni Erickson. Kahit pa man magsinungaling ito, maingat siyang bumangon upang maghanap ng kumot. Nasa ganoong ayos pa rin ang binata nang makabalik siya, nakatagilid pa rin ito. Good night. Kinumutan niya ang binata at naupo sa tabi nito. Makaraan ng ilang minuto ay nahiga na rin siya, subalit mailap naman ang antok at ayaw siyang dalawin. Umungol si Erickson. Jazz? Lumapit dito si Hana. Hindi na muling nagsalita sa Erickson. Naisip niyang nananaginip lang ito. Naidlip siya na ginising siya ng pag-ungol na naman ni Erickson. Jasmine? Wag mo kong iwan. Hana wasn't wrong nor mistaken. Ang pangalan ng pinsan ang binanggit ng binata. Jasmine? Wag kang umalis. Mahal na mahal kita. Umiling siya. Para bang nawalan siya ng hangin sa dibdib. Napayakap siya sa sariling mga tuhod. Impit lamang ang nagawa niyang pag-iyak. Unti-unti at dahan-dahan ang ginawa niyang pagkilos upang hindi magising si Erickson. The more he loved him, is the more it hurts her. And to find herself is the only best way of piecing forward into the path of reality and to erase the nightmare from the wounds of today. Lalayo siya ng tuluyan at kung isipin man ng lahat na duwag siya at muli na namang tatakas, wala na siyang pakialam pa.